Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. If you will allow, Mr. Chair, medyo mahaba-haba to kasi this is Continue. in relation to my interpellation during the budget sa plenary ng NIA. At for the record, no, the Department of Agriculture and the National Irrigation Administration, as far as I'm concerned, ay walang palabra de honor. Kaya, saan nanggaling yon? Dahil you promised me to submit the following day. No? Ginawa nyo lang para lang matapos ako sa interpellation ko. You promised me. Saan yung scientific study na hinihingi ko which will determine kung saan natin ibagsak yung budget, meager resources na budget para sa irrigation para ma-maximize natin. Kasi ang dami pa nating dapat i-irrigate. Pero walang kakayahan yung gobyerno na punduhan lahat yon. Year in, year out, hinahanap ko, saan nyo ibagsak dapat may scientific study na yung area na paglagyan ng irrigation ay magkakaroon ng higher yield. Just to appease me, you committed na i-submit bukas. Nung tinanong ko, may scientific study ba? Yes. Sa isang linggo, 2 beses kami nag-uusap ni DA kasi may disconnect dito eh. Baka na-correct na yung disconnect na yon, kanya-kanya. That's why, Mr. Chair, for the record, I am recommending, this is in aid of legislation, to review the charter of the following government agencies para malinaw po yung mandato nila. Ano ba yung charter ng National Irrigation Administration? Ano ba yung charter ng Department of Agriculture? Ano ba yung charter ng Cooperative Development Authority? Ano ba yung charter ng Land Bank of the Philippines? Ano ba yung charter ng Development Bank of the Philippines? Kasi mukhang nawala yung land, land, Mr. Chair, no? Bank na lang ang natira. Kaya kung kitingnan mo yung datos, commercial na kasi pinipinance na nila yung housing instead of agriculture. So, titingnan natin lahat yon. To legislate something, tingnan mo, may programa tayo, contract farming. Kanino ba talagang trabaho to? Is it trabaho ng National Irrigation? Is it trabaho ng Department of Agriculture? Is it a mandate of the National Food Authority? Nagkalabo-labo na to, Mr. Chair. Kaya this committee should review all the charter of those government agency. Now, balikan ko yung sinabi ko kanina na pambungad, Mr. Chair. I believe in the principle of garbage in, garbage out. May mga datos na pinipresent dito. Ito yung irrigated. Ito yung kailangan pa nating i-irrigate. Ito yung irrigated pero hindi na functional. Kailangan natin ng repair. Then, they are presenting something which for me personally, no, cannot fully believe. Because this happens in my case. Ngayon, I would like to ask Mr. Chair, Administrator Gillian. Alam ko bago lang siya sa NIA, pero ang sinasabi ko lang dito, are you sure doon sa mga data na pinesent mo sa committee na ito yung irrigated? Are you 100% sure of that data? Na talagang yung sinabi mong irrigated ay irrigated talaga. Because kahit bukas, puntahan natin yung lugar namin na sinama ninyo na irrigated sa report. Kung talagang irrigated. Ba kasi kung mali yung data na yon, mali din yung magiging desisyon ng committee. That's what I mean sa garbage in, garbage out. With
With regards to NIA, sir, kaya namin alam yung data namin kasi pagkatapos magtanim, meron po kaming evaluation kung ilan po talaga natataniman. Actual evaluation po. Mr. Chair, ang tinatanong po ng representasyong ito ay talaga bang 100% sure si Administrator Gilin na yung present niya na data dito na number of hectares irrigated based on the record ay tama 100%. Mahirap naman. Are you confident na tama yung data na present mo? Kasi doon tayo magsimula eh. Kasi kung mali yung binigay ninyo dito, ay mali po yung magiging rekomendasyon ng committee. Yes, Mr. Chair. Yeah, yung binigay po naming data ay tama po yun kasi may evaluation po kung may after ng... Mr. Chair, no? Administrator Gillen is under oath. Pero hindi naman po tong committee na to aabot doon sa mga contempt na yan. Ang sinasabi ko lang, I will not believe to you personally kasi I have personal experience with you. Okay. Doon sa ilang hectares yung Mr. Chair, yung nireport mo ngayon na fully functional irrigated? Around 1.2 billion hectares, Mr. 1.2 million hectares. Kindly look at the data kung kasama na nireport ninyo na irrigated yung sa Dinagat. Mr. Chair, actually kung hindi nataniman, hindi po namin sila... No, just kindly answer my question. Doon sa 1.2 million hectares, kasama ba? Hindi ko tinanong kung nataniman kung hindi. Dahil ni-report nyo na 1.2 million hectares, ang tanong ko, kasama ba yung irrigation sa Dinagat na ni-report ninyo na irrigated? Kasi pag sinabi nyo irrigated, dapat mataniman yun. Wala namang farmers na hindi magtanim kung may tubig eh. Ako mismo nag-aararo ako 1987 nung huminto ako pag-aral dahil walang pambili na pambayad ng tuition. Ako mismo nag-aararo sa and that area, no, na more than 2 hectares, ako mismo ang nag-aano diyan. At yun ang ni-report ninyo irrigated, pero yung lasing doon natulog sa mismong kanal ng irrigation dahil walang tubig. Yes, sir. Actually po, sir, Personal ko yan, na-experience. ang report po namin kanina is that meron po tayong 1.5 billion firmed up service area. Ito po yung, actually yung unang report po namin kanina, 1.7 million ang NIA assisted, 1.7 million hectares. Mr. Chair, for the interest of time, gusto ko lang ulitin yung tanong ko. 1.2 million hectares yung irrigated. Tama po ba, Administrator? Actually, sir, ang irrigated natin lahat, ang firmed up service area natin is 1.5 million. Pero ang natataniman Okay. lamang po namin Sige, is 1.2. firm up, o kahit ano, basta irrigated. Firm up yan, ano. Kasama ba yung sa Dinagat na nireport ninyo na irrigated? Kasama po yung Dinagat doon sa firmed up service area. Oo, Pero so- yung 1.2 million hectares namin na operated, meaning yan lang po napapatuloy. Hindi po kasi namin sinasabi, Mr. I Chair. don't want to argue, no. We are wasting time na mag-argue tayo dito. Ang sinasabi ko lang, napatunayan ko na yung report ninyo ay hindi validated. Uulitin ko yung sinabi ko doon sa plenary. As far as I'm concerned, the office of the administrator has no way of validating the report submitted by the regional office. Sa totoo lang, after the interpellation dito sa plenary, saka lang nag-coordinate sa akin yung regional director. Yung tao ninyo sa province, takot na sa akin na makipag-coordinate dahil sinabi ko na she is lying. Kasi nung sinabi niya, binalidate niya, 6 na irrigation, ni-report ninyo na tapos na, pero hindi functional. Sa kanyo lang sinabi na lagyan nyo ng solar. Pero ang lagyan nyo lang ng solar, out of the 6, yung sa akin lang, dahil congressman ako, nagre-reklamo ako. How about the 5? Nire-report pa rin nyo na irrigated. Tapos,
nag-submit sa inyo yung provincial officer ninyo na po pinuntahan niya. Hindi niya po pinuntahan. Ako ang nagpunta doon. Kaya, during the interpellation, I provided you with the pictures. Ako mismo ang kumuha ng pictures na walang katubig-tubig. National administration lang po yung nandun. Wala pong irrigation dahil walang tubig. Actually, Mr. Chair, may pinadala, yung nag-report sa akin yung tao ko, may pinadala pang video po na mayroon namang tubig doon sa nireport po ninyo. But, you know, for the sake of... I'm willing to go with anybody from DNIA. Puntahan natin. Sabado or next week. Puntahan natin para lupa namin yun eh. Sir, So, to be, but anyway, we will not focus on that. Ang sinasabi ko lang, yung data ninyo, kasi that would be the basis of the committee recommendation. That would be the basis of the committee, no, to enact law. Paano natin ihimay-himay yung problema, no? Maganda po yung pinresent ninyo. Maganda pakinggan. But, bottom line, halimbawa, si NCIA, 1.7 million hectares po yung sabi niya, 1.7, tama po ba, VJ? Tama po ba? Yes, that is the coverage area of... Yes, coverage area nila. So, doon pa lang, medyo mayroon ng discrepancy. Yung mga data na binibigay ninyo, no? Mayroon ng discrepancy. So, that's why, gusto kong, I will respectfully recommend na ma-review kasi mayroong mga agency na hindi nagtatrabaho. O kung yung direksyon ng agency ay gagawin yung mandato nila, yung mga taong dapat gagawa sa mandato ng agency na yon, it's not necessarily the administrator or the secretary, yung mga tao po sa baba. Yan yung tinutukoy ko. Kasi wala po kayong mga tao na nakikita doon eh. Pagka nag-budget, nagpasalamat ka sa Kongreso na binigyan kayo ng budget. But the next question would be, how would you implement the project, no, na pinaglalaanan ng budget na yan that will trickle down doon sa objective ng pagligay ng pondo ng Kongreso. Nilagyan ng Kongreso yan ng pondo dahil gusto nating madagdagan yung mga area na ma-irrigate para makuha natin yung objective natin, self-sufficiency, food security. So, the next question is, talaga bang nagawa natin step by step na as a result, nakukuha natin yung objective natin? And I will answer my question. Hindi po, marami po tayong mga project na pinaglaanan ng pondo. I am not saying na during your time, I am saying in general, NIA, no? I am not saying na during your time. Ako, hindi ka pa masyadong matagal sa NIA, pero you're different from your predecessors. I believe in your capability, administrator. Pero sinasabi ko lang, kindly correct the mistakes of the past. Huwag mong kopyahin kasi madadamay yung performance mo. Huwag kang maniwala kaagad-agad doon sa mga tao mo sa baba na nasa air condition room lang. Kasi pag nag-report ka dito, ay ikaw ang sisingilin namin na you own that report. Ang problema, yung report na dumarating sa'yo, hindi mo pinababalidate kung walang magrereklamo. Kaya nyo lang binalidate dahil nagreklamo ako, paano yung mga lugar na walang member ng House, hindi makasali sa diskusyon ng budget ninyo. So, in general, maganda yung programa natin. Sa observation ko lang, Mr. Chair, mayroong overlapping of functions, mayroong nagtatrabaho na kusinira, tagaloto, ang ginagawa niya naglililis lang, hindi nagluluto. Mayroon ding tagalinis na ang ginagawa niya nag-iigib, nagluluto. So, mayroon din tayong tagabantay ng binilad na palay, pero
iniwanan. Naglalaba. So may mga disconnect dito sa different government agency. Maganda yung programa pero yung pagka-implement kung minsan labo-labo. Ako sa power industry ako, ang nangyari diyan yung general manager na ang umakyat sa poste at nagre-reading ng metro. Pero yung lineman nasa air condition room. So medyo may mga yun yung nakikita ko na na problema dito. I will manifest support sa NIA, no. Pero alanganin ako doon sa Department of Agriculture kasi yung Department of Agriculture, with all due respect, Department of Agriculture, bihira nga lang makita yung mga agriculturist ninyo dito eh. Sa Cooperative Development Authority, may amendment na tayo na I agree with you na you cannot attain the objective of your without the cooperation of the local government. Kaya nga may amendment na tayo sa Cooperative Code na mayroon ng Cooperative Development Officer bawat munisipyo. So, mayroon na tayong mga ginagawang batas dyan, pero medyo hindi nag-function. Kasi hindi naman, kung Cooperative Development Officer ka, hindi mo naman alam yung agriculture. You can organize, but you need the municipal agriculturist para may sa katuparan yung programa ng Department of Agriculture. So, sa tingin ko, ginagawa na ng National Irrigation yung trabaho ng Department of Agriculture, yung trabaho ng NFA. Taga ano na lang si NFA. So, kaya Mr. Chair, sa pangkalatan, we need to validate all of those data. Kasi sa palagay ko, may mga mali dyan, administrator. Kailangan nating ituwid yan. Kasi pagdating dito sa budget na naman next year, baka akala mo 1.5 million hectares yan, pero 1.2 lang pala. So, para may natin, yung sinabi mo na solar, kindly re-engineer, revisit that program. Baka kasi yung return of investment mo na pinapangarap na 3 years ay yung lugar na pinaglagyan mo sa Dinagat, sa Siargao, 1 taon pa lang, nilipad na yung solar na yan sa Baguio. Tapos sa record ninyo, irrigated pa rin dahil may solar. Pero nung lumipad na, paano may return of investment? Wala na. 2 linggo lang mula pag-install. So, you revisit that. Yun ang mga sinasabi ko na hindi tayo kaagad-agad maniwala administrator doon sa mga pinagsasabi ng mga tao sa field. Kaya ako, general manager ako ng Electric Co-op, pumupunta ako mismo doon sa kung talagang umakyat ng poste. Otherwise, sasabihin, hindi namin naakyatan dahil bulok na. Yung pala, ayaw lang talagang umakyat. So, I'm not saying na puntahan mo. You create, alam mo yan, I don't want to elaborate on that. Just validate the report of your field personnel. Huwag kang maniwala kaagad. Ikaw ang madidiin doon sa report mo. So, for the interest of time doon sa mga kasamahan ko, Mr. Chair, ang haba kasi may hugot ako dito sa agriculture because we are a family of farmers. Ako mismo nag-aararo. Thank you, Mr. Chair. Thank you. At this point, may I recognize former President Arroyo? Ma'am? Mr. Chair, 2 things on Congressman Dagok's interpellation. Number 1, yung sinabi niyang reviewing the mandate of the different departments to see where there's a disconnect. In my experience in my district, I always attend the Farmers' Day. But ever since I got to know the irrigators associations because of the program of President Marcos to put together DPWH and NIA, so they have been giving it. So I got to know the irrigators association. Now, when I would go to the Farmers' Day, I would look for the irrigators association leaders or members, and they're not there. So I think when in reviewing the mandate, one of the things that
that would have to be probably reviewed or have legislation or recommend IRR is that DA and NIA should work closely together on the ground. And the proof is that on Farmers Day, why not invite the irrigators? See, that means that there's no connection. Now, second, as far as validating on the ground, it would be the Irrigators Association can validate on the ground. I also go to the irrigation systems to validate, and it's true, sometimes I find that it's not working, but in fairness to NIA, the regional director is always with me. So when we see that that there's a dry irrigation canal, then the NIA does something to remedy it. So I just want to Thank you. say that, well, if there's a problem with other RDs, there's no problem with the RD of Region 3 because they do their job. And secondly, putting together NIA and DA on the ground. So that's how to do that in legislation. That's the one that I would recommend studying. Thank you. Thank you. Before Congressman Briones, noong 2020, Guillen, you had the NIA-J database, and that was supposed to be the scientific basis to determine the NIA 2020 to 2030 master plan for irrigation, for irrigable or potentially irrigable lands. Yung mga pictures ba doon ng satellite imaging, how many months are they updated? I think that should be available to the public. I think it should be published in your website. NIA-JU database. Ibig sabihin, hindi siya pinakita nung umupo ka? Well, sir, ang nakita ko lang yung National Irrigation Master Plan. That's why... No, you have an NIA-JU database, which I saw. Merong project po ang NIA, yung FGIS. Sir, you better tell your staff to give you everything before. Yes, sir. Ako mismo, nakaalam ko to. Ang importante lang doon na yung mga pictures doon ay at least every 3 months or every 6 ma-update kasi those are satellite images. Kung minsan it's 6 months, you thought there's water there. Anyway, that's yun lang aside ko. Congressman Briones? Thank you, Mr. Chairman. Good afternoon. Kanina na banggit ni Kong Biro na sa land bank medyo mataas ang interest rate na pinapataw ng land bank sa mga naglo-loan, while sa mga commercial bank more or less 5%. And then sinasabi rin ni Administrator Guillen na napakahirap mag-loan sa land bank. Considering na si Yusek Asis Perez ay member ng board ng land bank, meron tayong batas na Republic Act 11901 kung saan kailangan ang at least 25% ng loanable funds ng government, banks, and even private banks ay ilaan natin sa agriculture and fishery sector. Nagagawa ba ito ng land bank, Yusek Asis? Available po yung programa, pero siyempre po, depende po yun sa mag-a-apply. Sa ngayon po, nabanggit nga po ni Chair Joey na mayroong 39 billion na napautang ang Land Bank of the Philippines, 37 or 39 billion. Pero 600 million lang po yung sa Fisher Folks. So, talagang mahihirapan yung ating farmers and fisher folks kung yung batas na supposed to be dapat makatulong sa kanila ay hindi nangyayari. So, kaya paano mo maipaliwanag yun kung ganong kaliit yung
loans or credit na naibigay natin sa ating mga farmers. Chair, if I may respond. Kanina po binanggit namin na meron pong bagong programang binuksan yung Land Bank. Ito po yung Land Bank Agrisenso Plus Lending Program. Na ang layunin po nito ay mas pasiglahin pa ang pagkakaroon ng puhunan ng ating mga magsasaka. Binanggit ko rin po dito, Mr. Chair, na ito pong programang ito ay tumutukoy hindi lamang po sa mga magsasaka, kundi yung pong kabuuan ng ating agri-value chain. Ibig sabihin, hindi po limited sa mga producer, pero yung pong buong agriculture value chain ay meron na pong programa para sa kanila. Ang interest po nito ay hindi po kagaya ng nabanggit kanina na malaking interest. Ito po ay 4%. At sa programa pong ito, nakikita namin na mas lalaki na ang magiging bahagda ng pautang na ibinibigay ng Land Bank sa agriculture sector. Ito po launch lang po nito, Mr. Chair, nitong Disyembre. Kakaumpisa lang po namin at ito po ay isa sa mga programa na ating itinutulak. Mr. Chair, mukhang sa tingin mo ba, Yusek Asis, nakaka-comply ang Land Bank do sa 25% requirement na dapat may ipautang nila sa ninyo, sa farmers? I will have to check on that, Mr. Chair, but sa ngayon po, yun nga po yung gustong i-achieve nitong programang ito. Nakikita po natin na kung hindi po talaga yung Land Bank magiging mas agresibo sa paghahanap ng mga programang mapapaglagyan ng pondo, ay malamang hindi po makuha yung 25%. Mr. Chair, siguro tama lang talaga na imbitahin natin yung Land Bank para directly ma-explain nila kung talagang nakukomply nila itong requirement na 25% ng loanable funds nila ay naibibigay natin sa farmers and fisher folks. Mr. Chair, bilang chairman ng Committee on Cooperative Development, talaga ini-encourage namin ng magkaroon ng cooperative ang agriculture sector. At even sa pondo ng mga federation, credit and savings cooperative, ay dito sa aming bill na hopefully ay maipasa rin natin, naglalaan din tayo ng 10 to 15% ng pondo ng federation at saka sa savings and credit cooperatives. So, at ini-encourage natin yung clustering and consolidation gaya ng ginagawa ni Administrator Eddie Guillen, na magkaroon talaga ng clustering at magkaroon ng cooperative. Yan kasi pwedeng bumaba ang production cost at dahil mechanize natin, marami tayong mga improvements na magagawa sa farming kapag malaki yung area. So, yan, magandang mas palakihin pa natin Administrator Guillen. Sa tingin mo ba, yung inyong inumpisahan, baka mas maganda gumawa tayo ng programa na mas mapalawak natin yung inyong programa? Yes, Mr. Chair. Actually, meron naman po, kagaya ng sinasabi namin kanina, may convergence kami with DPWH. So yung loan, yung ipinapautang ng DBP, ay yung mga IAs din naman natin ang beneficiaries nun. So pinagsasama-sama lamang po namin yung pondo po ng NIA, kung ano yung pwedeng itulong ng DA. At ngayon nga po ay weekly ang meeting namin kasi dati may disconnect eh. Ngayon po itinatry po namin i-gap yung
miscommunication ng para mas maganda po yung implementation ng program natin. Hindi ho kasi kaya ng NIA lang mag-isa ito. Kailangan natin yung tulong din ng Department of Agriculture. And of course, kumakatok nga rin kami sa DPWH para yung kanilang flood control makatulong din sa ating irigasyon. Kagaya ng gusto ng ating Pangulo na maging water management ang system natin. So tulungan lamang po ito. Mr. Chair, so dapat talaga magkaroon ng joint effort ang CDA, DA, DTI, DAR dito sa magandang initiative na magkaroon ng clustering and consolidation. Ngayon, Mr. Chair, punta naman ako sa ating budget. May report kasi kasi yung 20, kailan ka naging administrator? Sir, Guillen? December of 2022, sir. 2022. Opo. So, sa iyo na rin pala yung 2023. May report kasi rito yung ating Congressional Policy and Budget Research Department. Yung performance ng NIA with regards to Irrigation System Restoration Program ng 2023. Medyo hindi ninyo nakuha yung target ng mag-increase yung number of farmer beneficiaries with increased productivity. Ang performance nyo ay 2.85% against 4%. At hindi rin nyo na-meet yung average cropping intensity for national and communal irrigation systems na ang inyong actual accomplishment is 51% for national and 0 for communal irrigation versus yung target na 1.94% sa national and 3% for communal irrigation. So, pwede ba paliwanag, Administrator Guillen? Well, gaya po ng nasabi ko kanina, sir, actually yung pagpasok ko dyan is December of 2022. So medyo nagkaroon ng problema noon ng leadership ng NIA. So hindi sila nakapag-early procurement. Pagpasok namin, saka pa lang, medyo na-delay po. But for 2024, ang accomplishment po namin as of October, sir, ang obligation rate namin is 88%. At ang disbursement rate namin is 50%. Ang physical accomplishment is 53%. Now, dito po sa yung ito po yung latest data po namin. Ayan, even sa yung target na mag-restore ng 23,901 hectares at saka sa rehabilitation ng 615 kilometers of canal network, ay hindi rin na-reach. Actually, na-restore nyo lang na irrigation systems, yung number of hectares, ay only 11,188 at 582 kilometers yung communal canal. So, ibig sabihin, Mr. Chair, yung 23 medyo hindi na hit ng NIA yung kanilang mga target. Siguro dahil doon sa sinasabi mong rason. Yes, Mr. Chair. But eventually naman po nakahabol naman po kami. In fact, modesty aside, for the longest time, ngayon po medyo nakaangat kami doon sa findings ng Commission on Audit and of course sa GCG rating namin. Ang sinasabi lamang po namin is that ni-improve naman po natin ito. Lalo na ngayong for 2025 budget, nakapag-early procurement po kami. So, asahan po ninyo na yearly ay itataas namin yung performance ng NIA. So, yung next question ko, Mr. Chair, considering na in 2024,
ay mas malaki yung binigay nating budget, yung National Irrigation System sa Kalimunan, especially dito sa National Irrigation System, from 13 billion to 22 billion. Yung performance nyo, kasi wala pang report, ano yung masasabi mo, Administrator, dito sa mga comparison na minensyon natin, nahihit nyo ba yung dapat na target nyo for 2024 considering na tinaasan yung ating budget? Yes, sir. Despite na tumaas ho yung budget natin, halos na doble, gaya po ng sinabi ko, again, ang aming obligation rate, as of July pala ito, as of July is nasa 88% na, at ang aming disbursement rate is nasa 50%. So meaning maganda pa yung performance. Physical accomplishment is nasa 53%. Meron kasi kami mga sinagawang mga measures para po bumilis yung sistema po ng construction at implementation sa ating ahensya. Kabilang, isa po rito yung sa malalaking project natin, yung design and build. Sa maliliit naman po, tinaasan natin yung delegated authority ng ating mga provincial engineers at saka mga regional offices. Kasi dati nakacentralize lahat eh. So ngayon po ay tinaasan natin yung kanilang delegated authority para ho bumaba sa kanila yung trabaho at mas mapabilis po yung performance ng aming trabaho. Sa restoration ng when it comes to number of hectares, sa 2024, ano yung target nyo at ano na yung status ng inyong... Kasi importante ito, gusto namin na mabigyan kayo ng malaking budget. Ang importante, dapat nahihit natin yung gusto nating mangyari. Dahil kung hindi, medyo baka masayang yung nilalagay nating budget do para sa inyo. Wala lang ako yung specific data, sir, but kung titignan mo ang measurement kasi natin lagi dito sa mga ahensya ay yung kanilang ano tawag doon? Yung disbursement? Hindi yan. Ang tinitignan natin is yung physical and financial status natin. Generally, tumaas naman po tayo. So, hopefully sa next hearing, may yung mga target versus actual performance, may bigay natin sa committee para at least alam natin na nangyayari yung hinihingi ninyo ng budget. Mr. Chair, baka pwede pa submit nung performance nila for 2024. Yes, sir. You're a GOCC, right? Yes. So you have an annual report. Do you Yes, have an very annual, satisfactory. you have a copy of your annual report for at least 2023? Yes, sir. Pwede namin i-provide, sir. Can you send one to Congressman Briones and one to the committee secretary? Yes, Thank sir. you. Gaya po ng sinasabi ko, yung aming performance sa GCG ngayon is very satisfactory. So that would mean yung mga target natin ay nahihit naman natin. Wala lang po ako nung yung data, but ito present namin sa susunod. Opo. Mr. Chair, sa NEP, bumaba yung budget ng NIA. Pero pagdating sa BICAM report, mukhang meron report na 69 billion. More or less the same ng 2024. So, ako, Mr. Chair, personally, talagang kailangan nating increase continuously ang budget ng Department of Agriculture. Even si Presidente, lagi sinasabi na medyo napabayaan ang ating sektor ng agrikultura. It's good nung panahon ni President GMA, ang Department of Agriculture ay number 3 sa mga line agency pagdating sa pagbibigay ng budget. But this time, ang ating Department of Agriculture ay pang-8 sa line agency. Doon natin makikita ang pagbibigay ng priority sa food security sa ating farmers and fisher folks. Mukhang naiiwan.
So, yung comment kanina at nakita ni Mr. Chair kung bakit yung pinakapures na mamamayan sa ating bansa ay yung farmers, ito yung resulta na mahabang panahon na napapabayaan ang ating sektor ng agrikultura. Hindi lang sa budgeting or sa pondo, even sa protection, wala tayong protection sa ating farmers. Sa importation, walang limitation. At basta nag-apply ka na SPIC, approve ng approve. Even ito'y time ng panahon ng harvest time. Hindi lang sa rice, sa lahat ng commodities ng agriculture. Iyon ang nangyayari. Basta nag-approve apply ng import permit para makapag-import ng any agricultural commodities, wala tayong limitation. So, tumataon ng harvest time, nalulugi yung ating farmers sa rice, sa sibuyas, sa lahat ng commodities, even sa pork and chicken. Kaya, hindi tayo dapat magtaka hanggat hindi natin binibigyan ng protection sa over-importation. Ngayon, it's good na meron tayong batas na pwedeng makapigil sa smuggling, hoarding, cartel profiteering. Dati wala. So, hopefully, masampulan. Kaya na mag-report si Mr. Chair na mukhang nag-uusap yung si Secretary at saka ang mga importers na para bumaba ang presyo ng bigas. It's good kung talagang mangyari. Pero hindi ibig sabihin nun, ay kailangan tumigil tayo para malaman kung bakit sa haba ng panahon na binaba yung tariff rates, binaba yung bumaba ang international price ng rice, bumaba ang farm gate price, ay napagsamantalahan yung ating mga consumer na hindi bumaba yung presyo ng bigas. Hindi ibig sabihin at tumayag ang mga importers na yan ay bababa, ay tapos na yung problema. Ang kailangan natin, masampulan natin kung sino yung nagsamantala sa panahon na dapat ay bumaba ang bigas, ay nagdusa ang ating mga consumer at bumagsak ang farm gate price ng ating mga farmers ng walang masasampulan, Mr. Chair. Hopefully, yung diin ng Quinta Committee para talagang hindi na mangyari yung pagmahal ng presyo in spite na dapat pinakikinabangan ng consumer ay hindi na maulit, Mr. Chair. At nangyayari lang yan kung may masasampulan. Pag walang nasampulan, Mr. Chair, naniniwala ako parang wala tayong batas na bagong ipinasa na ang sabi nga ni Mr. President ng ating Presidente, enough is enough. Bilang na ang araw ng mga nagsasamantala sa ating magsaka at consumer. Hopefully, Mr. Chair, hindi magbago ang focus ng ating committee, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Plato? Thank you, Mr. Chair. After Plato, Castro. My dear colleagues at mga guests, unang-una po ay gusto mong pasalamat kay Administrator Guillen sa pagbibigay ng solar-powered pump for irrigation projects sa aking distrito. Malaki po ang natulong sa akin, mga kababayang magsasaka ng mga irrigation projects na ito. Gusto ko lang pong tanungin ang ating Administrator tungkol po sa issue ng pagpasok ng salt water sa mga kabukiran na malapit sa Angat River dahil sa backflow ng tubig galing sa dagat kapag panahon ng high tide. At ito ay dumadaan sa mga irrigation canals na kailangan na rin nating ayusin o kumpunahin. Hindi ko lang inabot kanina, Administrator, yung comprehensive strategy presentation ninyo.
Ito ba kasama po sa ginagawa yung para matugunan natin yung mga sirang irrigation systems at saka yung pagtatapos ng mga naumpisa ng irrigation projects? At ang buti naman po, at alam ko na may consultation ito sa ating mga magsasaka sa local government units. Thank you, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Sir, ang totoo po niyan, yung issue doon po sa area niyo is kino-coordinate din po namin sa DPWH for possible convergence project. Kasi ang maganda yata doon malagyan ng gate, yung ano po, and then ng pump station. So, kasama po yun sa ating nirecommend. Kasi naka-identify kami lang around 84 billion pesos na pwedeng collaboration ng DPWH and NIA na pwede nalang ipasok sa kanilang flood control projects. So, medyo gipit lang siguro yung panahon nila para ano no. But, sir, kaya ito yung isang priority project natin. Kasi nakakabawas din po, Mr. Chairman, kung tungkol sa may salt water, napapabawasan ito ng mga produksyon. Ang tanong ko pa po ay, Administrator Giling, ilang ektarya ng farmlands ang siniservisyohan ng NIA para sa patubig na nanggagaling sa Angat Dam? Concern lang po ko ito kasi area ko po itong Angat eh. Wala na sa akin yung exact data ngayon. But Okay, I will provide you po. isabit na lang ano po. Kung isabit na lang sa committee. Kasi gusto kong malaman kasi dahil saan ba ninyo binabase ang allocation? Di ba pwedeng palawakin natin ang coverage ng irrigation water allocation? Kasi po, kaya ko na itanong po ito sa ang mga farmlands ng bayan ng Angat, Santa Maria, at saka lalong-lalo na yung Norsagaray, na Angat Dam ay narurumpo ng pinanggagalingan ng tubig na dumadaloy sa kahaba ng Angat River System. Thank you, Mr. Chair. Sir Chair, actually, meron po kaming project ngayon doon, yung sa Bayabas. Ano po? Kasi itong ating Angat, yung Bustos, sa may Bustos Dam natin, may mga iba't ibang tributary po yan. Isa po yung Angat, of course, yung Ipo, ano po, at saka Bayabas and Maniktik, if I'm not mistaken. Yung Bayabas po, ito yung ongoing project ngayon ng NIA. It's around 2 billion worth of project para po makapture natin yung tubig, maipon natin yung tubig na galing ng Bayabas. At least makakabawas din po ito sa baha sa Bulacan area at makakadagdag po sa allocation natin dito sa ating itong Bustos area, itong sinaservisan ng Bustos Dam natin. As we all know, Bustos Dam parang ano lang po ito diversion dam lamang po siya. So ito pong Bayabas Dam ang magiging impounding area po natin, impounding dam natin. So we're hoping to finish this project in around 3 years po. Malaki po kasi yung project. Ilang percentage na ba po itong Bayabas Dam natin? Kailan kayo matatapos po ito? Nasa around 18% na tayo. No? Around 18% physical accomplishment na po. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Castro? Maraming salamat, Mr. Chair. Siguro magte-take off ako dun sa sinabi kanina ni Kong Pancho, no? As regards to the agriculture land. So sa DA po, so ilang hectares pa po ba ang agriculture lands natin sa ating bansa? Sa kabuuan, kasi dapat alam niyo po ito. Meron po ba tayong ano nun? Sige po. Yes po. Your Deputy Honor, Director for Estrada. rice, we have about 2 to 2.1 million hectares po. For rice? Yes. So hindi po ba yung agricultural land sa ngayon, parang nag-ano ng gamit? Parang kung rice ngayon,
next time parang iba na naman ang itinatani o yung multi-cropping. So meron ba kayong data ng ganun po? So kung sa rice ay 2.1 million hectares. So ano pa po ba dun sa ibang dun sa ibang mga crops po natin? Yusek? Mr. Chair, these numbers vary as time goes by. As you're aware, more than 55% of our land area is considered agricultural. That's the total by law. But over the years, you are also aware that there's been many changes, and this occurs almost annually. What we will do now, and we don't have the actual number. If you're going to ask us for, say, how much is rice, banana. Okay, so but we can provide that. Can you provide that? But we can provide next that to you. meeting? Tinatanong ko ito, Mr. Chair, kasi mahalaga doon sa kasi yung ginagawa natin sa Kinta for food security, stability ng ating mga pangangailangan, agrikultural. Kaya kung meron tayong inventory, kailangan we start with the inventory, kung ano yung mga natataniman pa, kung ano yung hindi. At meron ba tayong sa DA po, meron ba tayong batas na paano po natin nami-maintain itong mga agricultural land, katulad na sinabi ni Kong Pancho kanina, na hindi siya nako-convert doon sa iba pang gamit. Kasi otherwise, kung wala po tayong batas, paano po pinangangalagaan ng DA etong ating mga remaining na mga agricultural lands? Meron ba kayong batas na ginagamit po or pwede nating implement kaugnay po sa pag-maintain ng ating mga different kinds of agricultural lands po? If I may respond, the land use reclassification is within the domain of the local government. They do have limitation that they cannot convert more than 10%. Pero pag titignan po natin yung, and of course, we'd like to inform you as well, that in the process of land conversion now, even yung agricultural land po na sakop ng Department of Agrarian Reform, tinanggal na ho sa amin yung concurrent capacity. Therefore, we don't have to concur now. Kasi nga po, mandate po ito ng local government, yung land conversion. As to what is the available law for us, meron po tayo, yung po ating APMA law, provides for the development and creation of what we call sub-DCs. Minention ko na po ito nung nagdaang pagpulong na ito pong implementation ng sub-DC is, actually, for lack of better term, less than desirable. And so this is a big backlog for us. Kanina po, binanggit din na the way to really address that issue is to confine the development to those agricultural development to areas that are considered sub-DC or declared sub-DCs. Kasi may provision po doon na hindi po pwedeng baguhin ang paggamit ng lupa na yun sa loob ng 10 taon. And so we agree with you that that process has to be installed. Ang department po ngayon, tumitingin kami doon sa data sa baba, and dahil the granularity of information is very critical in arriving and identifying these land areas in real sense. Meaning, madali ho sa papel, pero yung physical talaga na inventory, hindi po ito nagagawa pa. But that has to be done. So, Mr. Chair, baka sa ganitong sitwasyon natin, so nakikita natin later on, siguro, paglipas ng panahon, mawawalan na tayo ng agricultural lands. Kung sakali na wala talagang batas na talagang pagbabawal na ma-convert. Kasi with due respect po sa mga LGU, so syempre, ang LGU naman, ayan si Vice Gov. Sa LGU po ba, sa LGU po ba, meron din po ba kayong ginagamit na
ordinansa or batas po para ma-maintain yung mga agricultural land. Na katulad po na sinasabi ni Kong Pancho na ginagamit yon sa ano no, iba na yung gamit niyan ngayon. Ginagawa na siyang subdivision or whatever na iba nang gamit sa agriculture land. So, meron po ba kayong gano'n na mga ordinansa as far as mga LGUs are concerned po? Actually, Madam Chair, is that we just only depend on our national law as regards to conversion. But our comprehensive land use plan, ini-integrate namin doon yung pagbabawal sana. Mr. Chair, Yes, oo. Yung pagbabawal. paki-request lang po siya na Oo. medyo louder. Sige, pakilakasan lang po, Vice Go. Pakilapit po yung mic. Yes, as with respect to the conversion, we just only depend on the national law. But in the revision of our comprehensive land use plan, we integrate there that it should not be, conversion should be prohibited. But, Conversion should be prohibited po, Vice yes, sa Go. comprehensive land use plan namin. Okay. So, yun po, pwedeng sa ano natin, ano, Mr. Chair, yung ating batas talaga na madiinan talaga yung ano, it's high time. Kasi Mr. Chair, ilang congresses na yata, no, yung land conversion law ay hindi na-approve, no, as to law, di ba, yung land conversion. So, sige, Vice Go. Ang nangyayari kasi actually is that they just backfill the area without asking permission from the LGU. At pagka in the long run, magiging mataas na yan, hindi na pwedeng bukirin, hindi na maabot ng tubig, kaya napipilitan na hindi na namin natataniman yan. At makikita na lang namin na commercial buildings na ang nakalagay ito. Ganun ang actual na nangyayari, ma'am. Happening Yeah. around. Yes, okay. Sige, Chair. Momo, Garin, Revilla, do you have questions for NFA? None? Oh, NFA? NFA? You have for NFA? He has a meeting, so he has been here since 9:30. Yeah, I have questions, Mr. Chair. And I think the NFA administrator can delegate it to somebody else. Do you have anybody? With the indulgence of the chair, I wouldn't allow him to be off this meeting. Ang stricto. Sorry, sir. Alis na ba ang Okay, NFA? So, you may can tanong din continue, po ako. Castro. Sige, thank you, Vice Gov, doon sa information. So, first, yung point ko, Mr. Chair, it's high time talaga na ipas na natin yung law, no? Doon sa pagbabawal ng land conversion, especially doon sa mga agricultural land natin. To prevent po nung, kasi mas mabilis, Mr. Chair, yung pagbibuild ng mga subdivision, ng mga establishment, kaysa yung pagtatanim na pagde-develop ng ating mga land. Okay. Next question po. Meron po ba tayong data? Ilan pa po ba ang ating mga magsasaka? 3.4. 3.4? So, ilan po ang ating mga magsasaka? Nandiyan pa po ba sila? Or ano na? 3.4 ba? Magsasaka. Farm workers, so... Yung mga, meron tayong mga magsasaka, mga farm workers, di ba? Merong ganong mga category. Ano po ba yung mga category ng ating mga workers po sa agriculture? So meron tayong yung yung magsasaka na kanila po yung pag-aari ng sinasaka nila, yung nakikisaka, o yung mga workers po na nag-aani, na maglulupak or whatever. Meron po ba tayong ganong meron po ba tayong ganong data, Mr. Chair? Yes. We do have here, meron po kaming register system for farmers.
At meron din pong register system sa Fisher Folk. Yung Fisher Folk po, 2.1 million, if I'm not mistaken. Yung pong RSBSA natin, hinahanap lang po namin to be very, very clear on the number. Okay, pakipasa na lang po, no, yung number. Meron pong category po ba yan? Yung mga farm workers po, Yusek Perez. Doon po sa, ang nirerehistro po kasi sa mga, and then I guess, doon po sa mga registry natin, ang nirerehistro po doon sa tinatawag nating Fisher Folk Registry includes, number 1, yung po mga nangingisda, pangalawa po yung fish workers, pati po fish vendor, nakalagay po doon. At saka po yung mga member ng commercial fishing vessel. Okay, meron po So kayong ganun. meron po silang category na gano'n. Okay. Ganon din po ba sa And mga... we will submit that. Okay. Thank you, Yusek. Yung sa mga magsasaka po, meron kayong ganon, mga corn farmers, yung mga sugarcane farmers, yung mga ganon po. We will also submit that. But for your information po, ngayon po ina-update namin siya kasi dini-geotag na rin namin yung lupa kung saan sila nagsasaka. And so we have a better number, but I think kasi nasa process po tayo ng pag-update, hindi po kompleto. But what we have, we can send it to you. Okay. Kaya ko po tinanong ito, Mr. Chair, no? So mahalagang alam natin yung ating mga benepisyaryo, no? Ano man yung mga programa natin sa agrikultura at pangalagaan natin, yung kanilang mga benepisyo. Dahil ngayon kasi nagkukulang na tayo, no, ng mga farmers. Marami mga hindi na nagtatanim. O yung kanilang mga anak talagang ayaw na rin talagang magtanim. At kung hindi natin pangangalagaan sila at hindi natin sila talagang bibigyan ng mga ayuda, ng mga supplies para sa kanilang pagtatanim, ay paano po, no, natin maipapatupad yung food stability, okay, and sustainability. Okay, so ito po, Mr. Chair, mahalaga ito na makuha natin, no, Mr. Chair. Doon po ba, Vice Gov, doon po ba sa inyong asosasyon, NCIA, ang mga miyembro po ba ninyo ay mga, ano po, no, parang cooperative, para mga farmers po, tapos libre na ibinibigay ng NIA yung irrigation facilities? Yes, ma'am. Libre na yung irrigation water. So sa bawat, Mr. Chair, sa bawat munisipyo or sa bawat city, meron po tayong mga miyembro ng NCIA. Meron, ma'am. Ilan po yun? The number of farmer members of Irrigators Association presently is 1.3 million. So, yung 1.3 million po, Vice Gov, Mr. Chair, ito po ay lahat po magsasaka. Yes, ma'am. Okay, Because so they are the actual tiller. so meron silang hawak na at least, meron silang tinatamnan at least 3 hectares, tama po? No. Gaano The po karami? average is 1 hectare, ma'am. 1 hectare. Yes, So pag may 1 hectare ka na, pwede na, no, na mag-ano. Yes. Up to how many hectares po? We are tilling more or less 1.7 million hectares. Ano po? 1.7. Yung coverage area ng Irrigators Association is 1.7. Okay, But, 1.7. it does not mean na natatamnan yan every cropping. Meron din. So, ibig sabihin talagang Vice Gov, Mr. Chair, talagang mga maliliit na mga magsasaka, Yes, no? ma'am. Maliliit na Okay, magsasaka. so yun po. Meron pa kasing mas mababa may 1/4 hectare, 1/2 hectare. Kaya ang average is 1 hectare. Tapos po yung yield nila, yung kanilang, meron na rin po kayong facility para doon sa pagbebenta ng kanilang yield or natanim. Actually, ma'am, Irrigation lang. Wala, irrigation lang ang ano. So paano po yun? Ano po yung nagiging sistema ngayon doon sa inyong 1.3 million na member na pinoprovide natin ng free irrigation? So bahala na sila magbenta kung saan-saan nila bibenta yung kanilang tanim. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So wala kayong sistema rin. Wala pang sistema unless as of now we are trying to
strengthen our cooperative so that we will Okay. Sa DA po, so halimbawa ito, meron na tayong 1.3 million na mga magsasaka po no, na binibigyan ng free irrigation. At kapag nakapag-ani, ano na po yung mekanismo para naman yung ating mga magsasaka. Ito mga maliliit na magsasaka to no, mga 1.7 hectares. Ano po yung tulong na naman na ginagawa ng DA para yung kanilang mga o yung kanilang produkto ay mabenta? Meron po ba kayong ganong mekanismo? Ma'am, Mr. Chair, yung interventions kasi ng DA, yung sinasabi ng NIA na pagka gantong number of areas, actually, kapartner po sila ng DA kasi kami po ang nagbibigay ng binhe, kami nagbibigay ng mga So after po na fertilizer. makapag-ani na sila, ano na po yung tulong ng DA doon? One is kinoconnect po namin clusters with NFA kasi dapat direct ang pinaka initial priority is to help NFA to accomplish yung local procurement nila. Okay. So through Thank you NFA po. Okay. So sa NIA po, ay sa NFA po, Admin Lacson. So, dito sa 1.3 million po na sinasabi po ni Vice Gov. So lahat po ba ito nakukuha niyo yung kanilang mga ani? Mr. Chair? Yes. Hindi po. Ang target po namin as buffer stock, kung kukumpara po natin sa total production na ito, nasa less than 4% lang po kami. Yun lang po ang aming kayang bilhin. Okay. Less than 4% lang noong mga inaani ng mga magsasaka. So otherwise, ito ay mapupunta na sa mga middleman, sa mga traders, sa mga nagmimil. So yun po ba? Okay. Mr. Chair, mahalaga po na kaya ko po na itanong ito mula doon sa pagbibigay ng support ng DA, tapos pagbibigay ng libreng patubig, going to kung saan man po dadalhin yung yung produkto ng ating mga magsasaka. Dapat po talaga merong merong sistema, mekanismo. So that kasi itong mga magsasaka, kahit na sinasabi natin yung palay 23 pesos ang dapat na bilhin sa mga magsasaka, pero kung dadaan na yan po, Mr. Chair, sa mga traders, sa iba pang mga, alam naman natin, yung mga nagpo-profiteering at the expense ng mga magsasaka, ay tapos pupunta po sa mga consumer. So mahalaga po na merong mekanismo ang DA, kung mapapalawig yung pangsyo ng NFA, ay assured po yung ating mga magsasaka ng pagbabagsakan ng kanilang mga ani. Tama po ba ako, DA? Yes po, ma'am. Aside po kasi doon sa direct na investments on inputs, may mga naipamahagi na rin po ang DA and also through the RCEP na mga rice processing system. Although, kung kukumpara mo yun sa kabuang volume, medyo maliit pa rin yung porsyento. Pero ang intent is to expand this kasi talagang kailangan mo tulungan yung mga clusters natin na sila na mismo ang magdadry at magmimil para po yung kita, yung margin na sa merkado ay talagang sa mga farmers na rin po talaga mapapunta. Although maliit pa po yung kaubuang volume na ibibigay po ng mga infrastructure na to, pero ito po yung tinututukan na mabibigyan priority sa susunod na phase po ng RCEP at the same time po ng mga interventions po ng National Rice Program. Okay. So, bukod po sa dapat ma-enhance yung capacity ng NFA din po to buy ng diretso sa local production, local procurement. Yes. Whether Mr. Chair merong RCEP or whatever, kahit nasa hindi sa rice, ang punto ko po ay matiyak na merong bibili ng produce ng ating mga magsasaka, at talaga mapakinabangan. Kasi kahit naman po sinusuportahan kung yung food chain ay hindi natin naayos, Mahalaga yung food chain eh. Nung last time po, Mr. Chair, yung supply chain ang inano ko. So ito, yung chain nung paano po maididistribute.
So, yun po, Mr. Chair, kaya kailangan natin talaga na, talagang expand yung ating, yung magiging function po ng NFA para matiyak na yung ating mga magsasaka ay mabibili yung kanilang mga produce, not only 4% lang po. So, yun po, Mr. Chair. Thank you. Yes. Additional lang po, Mr. Chair. Kasi sabi po ng ating representative, Vice Governor Remy Albano from LGUs po, sabi niyo hindi po nag-approve ang ating LGUs ng land conversion. Up to Never, 5%. Wala naman na. Kasi meron po kasi dito, Section 20 of Republic Act 7160, that a municipality or city may through an ordinance passed by the Sanggunian after conducting public hearings for the purpose authorize the reclassification of agricultural lands. Dito, sa provincial government, sa probinsya namin lang, hindi kami Sa probinsya niyo po. wala pa Pero sa LGUs po, pwede po. I don't know, ma'am. Mr. Chair, excuse me po. Yes, yes. Mr. Chair, iba po kasi yung reclassification sa conversion. Yung conversion po sa DAR po ang niyan. But yung LGUs po, ang totoo niyan, pwede kami gumawa ng tinatawag namin Comprehensive Land Use Plan, CLUP. In fact, required po sa bawat LGU na merong CLUP, ma'am. So yun po yung reclassification ng land kung ano ba dapat siya. So nako-convert nyo nga po. Yung agricultural, nako-convert nga po. Kasi nakikita ko po kasi talaga agriculture, tapos magugulat ka, warehouse na po eh. Yeah, Kuminsan, subdivision na po. Yes, depende po sa classification niya sa CLU. Depende sa LGU. Sa LGU po, yung classification yun nga niya. po. Kung industrial, pwede mo siyang i-convert to industrial. So, bawat LGU po may CLUP. Hindi, agriculture nga. We're talking about agricultural land na nako-convert. Yes. Ma'am, actually yan po. Kasi kahit ano pong discussion ang gawin natin, kung naiko-convert na po yung agricultural land, then this is useless. Kasi naiko-convert po eh. Yes, ma'am. Again, ulitin ko po, kung sa classification ng LGU sa kanilang CLUP, kung yung area na yon ay industrial, pwedeng industrial, pwede nilang i-convert. Yun po yung pagkakalam ko po dyan. Mr. Chair, last na. Ano ba? Nalimutan ko na i-request ko. No, NFA is excused by leave of Congresswoman Garin. Just say thank you. Okay, Congressman Castro. Ako na yung i-request ko, Mr. Chair, doon sa later na lang. Yes. Sir, ma'am, Mr. Chair, based on sa as of November 30 data ng RSBSA, we have 10.87 million registered farmers, farm worker, fisher folk, and agri-youth. Out of that, 2 million yung farm worker, 6.865 yung farmer, 2.797 yung fisher folk, and 284,000 yung agri-youth. And then, meron po itong by commodity. So, Mr. Chair, pakisubmit na lang, Yusek. Ang isa kong palang i-request, Mr. Chair, baka pwede tayo mag-invite ng mga farmers association at saka yung retailers, yung sabi ko last Yes. time. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, can I Yes. Thank you, Mr. Chair. Can I ask, Mr. Chair, DA, paano po at sino po yung nag-identify nung mga data na yan? Is it the PSA or Department of Agriculture? Sir, it's DA in coordination with the LGU. May mga documents na hinihingi doon sa mga nagpapa-register and nagpapa-update po. Plus, there's, I think, required two certification of signature. Hindi ko lang po alam yung We will provide the exact criteria and process po sa committee. May existing circular ba, Mr. Chair, ang Department of Agriculture that determines the criteria tapos kung sino-sino yung
nagsasurvey sa... Kasi ako, wala akong nakikitang nagsusurvey doon eh. Kaya tinatanong ko, sino ba nag-conduct ng survey na yan? Taga Municipal Agriculture Office? Magkasama po sila with, Mr. Chair, with the DE regional offices. At may memorandum order po si Secretary on this po. Maybe may request Mr. Chair na A copy? mag-sample tayo region kung sino-sino yung nag-conduct. Just to be able to ascertain na tama yung datos na yan. Yes, Thank you, It's Mr. Chair. very much welcome, Mr. Chair. Comsec, please take note. Okay. Congressman Moma? Thank you, Mr. Chairman. I would like to direct my question to National Irrigation Administration. Based on your presentation, can you please explain to us the difference between develop, firm up, and operational areas? Mr. Chair, yun pong develop, ito po yung total na na-develop ng NIA out of the 3.2 potentially irrigable area. Kaya yung pong tinatanong din kanina na agricultural land, ma'am, ang base doon sa National Irrigation Master Plan ng NIA, 3.2 million hectares yung potentially na yung agriculture pa natin. But when we found out nasa 3% lang yung kinonsider nilang slope, in-increase namin into 30%. Nakakuha pa po kami ng 900,000 plus hectares. So, all in all, meron po tayong 4 million na potentially sa buong Pilipinas po. And out of that 4 million, Sir Chair, ang na-develop po ng NIA is 1.7 million hectares. And out of that 1.7 hectares, ang gumagana lamang po is 1.2, sir. 1.2. Ito po yung program area na tinatawag namin. Ito lang yung kaya naming patubigan. And ang firm up service area, meaning yung natitira na talagang natitira pa, na may development ng irrigation is 1.5 million. But of that 1.5 million, kaya sabi rin ni Congressman Dago kanina, hindi naman talaga napapatubigan lahat. Kasi nga, yung 150,000 hectares needing restoration and repair, yun namang 150,000 hectares, wala ngang sira ang irigasyon, pero wala namang tubig. Kasi nga, hindi kayang patubigan na nung system. Dahil silted po yung ilog o kaya yung source, hindi po maganda yung source. Ganun po. So 1.2 po ang talagang napapatubigan ng NIA sa ngayon. Well, sa figures kasi ninyo dito, anong tama? Yung developed area is 1.6, di ba? Dito sa presentation ninyo, 1.6 million hectares. Yung firm up is 1,500. Yes, sir. What is the difference between firm up and operational? Yung firm up po, ito po yung the whole pa na system natin. Yung ito po yung pwede nating patubigan sana. Ibig sabihin, ito po yung may irrigation facilities, sir. Yung operational area, ito lang po yung actual na napapatubigan. Ibig sabihin, yung operational area, yun talaga ang tinataniman natin. Yes. Sa ngayon. Opo yung, opo. Kung na-irrigate, natataniman din po yung iba doon sa 1.5, pero sahod ulan siya nga ulit. Parang gano'n po. So yung firm up, na-develop na yan siya. Yes. Yes, sir. Pero hindi pa fully developed. I mean, bakit kasi naguguluhan kasi ako sa Kaya lang, mga figures ninyo, bakit may firm up pa, may operational pa? Kasi ganito po yan. Ang total, para ano lang ho yung figures, kasi 1.6 something eh. Ang total po na develop natin, nagawan natin ng irigasyon is around 1.7 million. Converted po yung around 200,000. So 1.5 million na lamang po yung totoong pwede natin yung mapatubigan. Yung firm up is pwede nating mapatubigan pa sana. Bagamat, sira po yung may sirang system doon sa 150,000 hectares. So kailangan po niya ng repair and restoration. Yun naman pong walang sira na 150,000, wala namang sira, pero hindi makarating ang patubig. So on the basis of estimating the total production annually, saan ako magbe-base ng... 1.2, sir. Sa 1.2. Okay, 1.2 million hectares. This includes communal, private, and other government.
Sir, communal and national irrigation system lang. Kasama na yan. 1.2. Yes, sir. Now, ilan ba ang average annual production per hectare natin? Mr. Chair, it's 4.17 national average. Ilagay na lang natin 5 para madali ang computation, di ba? So 5. Bonus pa yan, sir. May bonus. So, 5 tons per hectare yon, ibig sabihin, di ba? Now, saan nakuha ng Department of Agriculture yung kanilang estimate na 20 million metric ton na harvest nung nakaraan? sir, If we base it on the irrigated areas only. Sir, it's a mix of ecosystems, meaning it's not only for irrigated by NIA, but also irrigated by communal, private, and rain-fed area. And it's also a 2-season total, meaning twice. Dito kasi sa presentation ni Nia, nakalagay rito, National Irrigation 1.2. I don't know, yung figure kasi hindi magkapareha eh. Communal 740. NIA assisted total is 1763. Private is 203. Other government 188. Or a total of 2.155. Assuming that the 2.155 irrigated lahat yan, nagpo-produce, i-multiply mo ng 5, 10 million pa rin lang. Saan nakuha yung 20? That's a physical area kasi to, sir. We have 2 cropping seasons. So Ato cropping precision. po, sir. Ah, Tapos okay. may rain-fed pa. And not all of these are, kumbaga hindi tayo 2 ang ating cropping season. Okay. Kaya, this is two physical seasons area, ito. sir. Physical. So, ibig sabihin 10 times 2. 10,000 times 2. May it is, sir. Nako, meron ba tayo? Now, hindi sa NIA rin ito. Yearly, mayroon kayong capital outlay, o mayroon kayong budget, di ba? Na ina-allocate natin sa NIA. Of this budget, magkano ho ang allocated for new development ng irrigation and magkano rin ang para sa rehab and repair? In terms of percent, wag na lang yung amount. Mr. Chair, titignan namin yung actual na data. Habang tinitignan, sir, yung po kasing budget natin is that part of it napupunta sa operation and maintenance ng ating Yeah, I mga know. pump irrigation systems. That's around 1 billion siguro yung napupunta doon. Yung iba naman po para sa operation and maintenance ng ating mga farmers per cropping. Bale, binibigyan namin sila ng 500 pesos per hectare per cropping. Ang akin lang kasi, gusto ko lang malaman kung magkano yung, in terms of percentage, ang hatian ninyo in allocating new development for irrigation. Ilang percent lang? Could it be 60-40? Para rough lang, para mayroon akong basis for... $2.8 divided by 42. So 2.8 billion over 42 Magkano? billion. So In terms of percent na lang, magkano ang para sa bagong development? around 7%. Sa budget ninyo? Around 7%, sir. Around 7% only? Yes, sir. Wait lang, sir. Kasama natin yung small rest. Okay. Pag-isama pala yung mga big dams, sir, mga 10.8%. Mga 10%. 10.8%. Sa budget ninyo ha, for development ito. Yes, sir. Ibig sabihin, bagong develop na area ha? Yes. Okay. Now, magkano din ang para sa rehab and repair? Around Ilan percent? 23%, sir. Ah? 23%.
23%. Saan napunta yung ibang pera? Only about 33.8% lang ito sa budget nyo nagamit. Kasi gusto ko lang ipakita sa inyo na may pera kayo para mag-develop per year, per hectare. Hindi na kailangan magdagdag. I mean, mayroon kayo dapat bago na mga areas na i-develop because of your releases lang sa inyong budget. Gusto ko lang ipakita yon. Yung ano, yung lahat. Yung lahat. Depende pa nga pula ako ng land bank. Shit talaga. Eto sir, sa sa gas, General Administration and Support is 26%. Sa support to operations is 16%. Operations mismo is 58%. Yan. Doon po, yun po yun. So, sa operation tayo, I think doon yung kukunin Operation po malaki. sa operation yung inyong pag-develop ng bagong area. Oh. Diba? Kasi wala na po kasi, sir, ganito kasi yan. Wala na, free irrigation act na kasi tayo eh. Ah. Wala nang free irrigation na po tayo. So, Oo nga, ang akin lang ba, gusto ko lang makita sa budget. Umaasa sila sa amin sa lahat ng ano ngayon. Kasi of course, ang solusyon kasi natin sa pagkukulang natin ng ating bigas, kailangan tayo mag-produce ng marami. At kung para makaproduce tayo ng marami, kailangan tayo ng additional irrigated area. Di ba? So ngayon, ang itatanong ko lang sa inyo, bawat taon ba, magkano o ilang porsyento ng inyong allocation ang ina-allocate nyo for new development? Before that, may I recognize my co-chair, Congresswoman Luisa Leoren Quaresma, Chairman of the Committee on Food Security, and of course my fellow Albayano, Congressman Rog Gutierrez. You can answer. Admin Gillian, I think there's a question. Yes sir, gaya ng nasagot ko po kanina, around mga 10% po. Ang, 10% of your budget lang. So, magkano ang gaan ninyo last year? 70 billion. 70 billion last year. 70 million times 10% is 7 billion for a new development, di ba? 7 billion for a new development. Now, my question Based po is... sa NEP yun sir. Based sa NEP po yung sinabi natin. Base sa NEP. Base sa GAA, magkano? Oh, plus Kon GAA. 30 divided by yan. And I would assume your GAA puro new development yun, ha? Yes. Ang assumption ko, ha? 40 divided by 7. So magkano yung new development ninyo allocated for new development to include GAA? Yeah. Kung GAA po, nasa 57%. 57%. So magkano ang release niyo? 57 times the total, including GAA. Magkano ang lahat sa development? Sa new development? 57, 70, mga 35. Mga 75 billion. 35 billion. Mga 35? 37. Opo. 35 billion. Magkano ho ang cost to develop per hectare? Pag new po, nasa 1.2 million. 1.2? Yes, million per hectare sa new. 1.2 million per hectare. So i-divide mo ang 1.2 billion by 35. Ilang hectares ba ang na-develop around ninyo? 30,000 Supposed to be. 30,000 hectares. Ha? 30,000 hectares, sir. 30,000 ba? Yes. Yes, That is for 2024 yes sir. budget. Yes, sir. Yung 2023 mayroon pa. Yes, sir. So every year mayroon kayo, hindi average siguro, every year mayroon kayo mga 30,000 hectares na i-develop bagong area yon. Previously, sir, nasa ano sila, less than 20,000. Maximum. Yung mga inaral ko yung previous years nila, less than 20,000 ang new hectares na ang new area na tina-turn over nila ng NIA. Kasi over the years sana, I mean, if it is a constant program of NIA, dapat sana marami na kayong na-develop na ano, 'di ba? Na lupa. According to you, there is about 1.something million pa to be developed. Yes. Yung mga 3% slope, 'di ba? Yes, sir. Less than 3, not more than 3% slope. Mga 1.2 million pa 'yon, 'di ba? Yes, sir. Mga So- 2 million
kasama yung 30% slope. So, sa ngayon ba, ganun pa rin ang estimate ninyo kahit na every year meron kayong nadiwila? Well, sir, meron kasi tayong long-term projects. Merong mga big dams tayo natin na ang turnout niyan, katulad halimbawa ng Halaor, 20,000 hectares, mga ganon. So, it takes time bago ma-develop yan. Kaya nga ang proposal natin kanina is ang low-hanging fruit natin dito is yung repair and restoration because it would cost us only 500,000 pesos per hectare and it would take us 1 to 2 years to construct. Yeah, Ito pong mga solar pump naman po na hinihingi namin, dalawa po itong solar pump. Liliwanagin ko lang Yung isang solar pump na hinihingi namin, ito po yung to augment yung tail end ng irrigation facilities natin na kinukulang ng tubig, which would cost us only 250,000 to 350,000 per hectare. Di ba yung low-lying fruit ninyo is a difference between develop or service area and your operational? Yun ang low-lying fruit, low-hanging fruit ninyo. Yung 300,000, sir, hectares. Yun yung low-lying fruit natin. Yeah, a difference between your service area, developed service area, and your operational. The firm up and the operated. The firm up service area and the operated, yun po yung low-lying fruit natin. Hindi galing sa service area. Yung developed yun po service yun. area. Yung service area natin na talagang meron pa is ito po yung 1.5, sir, di ba? Pero yung operated natin is 1.2. So yung low-lying fruit natin there is yung 300,000 hectares. Yung difference between firm up and operational. Yes, sir. Okay. Yun po yung madali natin gawin. That would, around mga 2 years lang po yan kung buhusan po natin. So kung yun ang kailangan nating bilisan dahil mabilis na yun natin magawa, ba't di tayo nakafocus? In your allocations of fund, ba't di kayo doon nagfo-focus ng malaki? Kasi madali sana nating magamit yan. Totoo yan, sir. But meron kasi kami mga continuing projects. Ito yung mga 5 years to halimbawa, itong mga projects natin na malalaki, may mga budget yan yearly yan, sir. So hindi naman namin ba ibuhos lahat dito sa ating low-lying fruits na. So yung difference na 164,000 hectares, sayang yun, 164. Kailan yung matapos yun? Ang target ninyo? Na magiging operational. Again, sir, kung ang sinasabi ko nga sa inyo, yung 150,000 hectares na yon, budgetan lang natin yun ng between 250 to 350,000. Within 1 year, tapos namin yon. Kasi lalagyan lang namin siya ng solar Yung another 150,000 hectares na repair and resto is 1 year to 2 years namin na matapos. May hindi kasi mag-lecture. I-request naman po namin yan sa aming, sa aming Tier 1. Lahat po yan, siyempre. Pero pagdating ng budget natin, kaya nga ang request namin, sir, 200 billion mahigit to address those concerns. But of course, ang debt natin is 40 billion. So, ang next question ko, dito sa presentation niyo rin, in the return of investment, ROI for solar pump irrigation, nakalagay dito, na your targeted average yield per hectare is 8 metric ton. yes. Kung attainable ang 8 metric ton, ma-attain talaga ito kung may solar, ano? Yes, pwede ba naman ipakita yung system namin, sir? Yes, sir. Kasi may sunod ako na question, ano? Yes, sir. So, ibig sabihin ito yung mayroon tubig, lahat-lahat, di ba? Yes. Now, ang next question ko is, ba't di natin magawa dito sa irrigated natin ang ma-produce ang 8 metric ton? May tubig din ito Yes. For operational din ito. Kung magawa natin doon sa solar, bakit din natin magawa doon sa 1.2 million hectares? Simply because yung Yung solar system po namin, may drip irrigation and fertigation. May fertigation po siya, sir. Ba't di natin gawin yung namomonitor namin through satellite. Kung i-allow nyo lang po kami, ipakita namin sa inyo yung, makikita ninyo, real time, makikita namin. Sige na, let's try para once and for all, let's settle this. Sige, para makita rin natin kung ano yung tsura na yan. Matagal bang i-install yan? Andito po yung... Ayun. Okay. Go. Actually dito, sir, sa aming system, makikita mo kung saan yung area, makikita mo yung status ng halaman, Okay. malalaman mo kung anong kulang, kung anong area lang yung kailangan mong
sprayan ng fertilizer. Very, ano po ito? Ito, may AI po siya, Artificial Intelligence System. Yung aming solar-powered irrigation system. Saan yun nakakabit? Sa solar mismo? Or- Yes, sir. May SIM po siya eh. May SIM. So alam namin, pati yung output, yung discharge, at kaya namin pating i-control sa central office. Alam namin kung gumagana siya, alam namin yung output, alam namin, itignan po natin. Yan, tulad niyan sa Quezon. Yan. Yung data. Yan. Makikita nyo sa system namin lahat ng gumagana na solar namin. Yan yung area. Yan, yung dilaw. Ano ibig sabihin ng dilaw? Paki-explain. Ayan, planted. Ano yung dilaw? Ano yung orange? Paki-explain. Saan siya? Saan yung... Hindi ko mabasa. Bigay ko mag-explain. Ano mo yan? Ikaw mag-explain. Real time ba yan? Yes, sir. Every 2 minutes po nag-update yan. Yes, sir. Every 2 minutes po siya Yan yung system natin. Nandyan yung mga yan. Ayan. So, kung titignan namin, halimbawa yan. So what do you call this system? Sir? What do you call this system? AI system. May artificial I know. intelligence. It's Anong tawag natin? so you discarded the Solar-powered 2020 GEO AI fertigation. database. Sir? Tinapon nyo na yung 2020 GEO database nyo. Hindi, iba pa yun, sir. FGIS po yung sinasabi nyo. Ito po I sa know. solar lamang po ito, sir. Kasi tinatanong ni Yeah, Congressman but Momo. they can use the same application. Yes. So, I don't Actually, know, sir, may budget po ang DA kasi ngayon. yung isa, every 6 months ang image. Ito, every 2 minutes ang image. Dito na lang ako. Makikita pa natin yung discharge dyan. Hindi mo hindi mo madadaya yan kasi na-monitor ko Kaya namin. nga, sinubukan yan sa Albay, kaso hindi naman cooperative ang farmers. Meron kami mga ongoing... Kasi pag sinabi na, uy, mag-plant ka na, Kasi dito, Mr. Chairman, nagsasabong muna. kung makaya kaya nito natin mapa-increase ng yield sa DA, yung existing ninyo na 1.2 million na instead of 4.7 or 4 something, gagawin natin maging 6 or 7 metric ton, solve na sana problema natin. Sa existing lang na irrigated. The assumption is our farmers will provide all the inputs. Ang problema, limited yung interventions na binibigay ng DA. That's why kailangan very critical yung credit na napag-uusapan kanina. Sandali. Ito ba yung kinuha yung 500 million from DBP, from the RCEP? DA? Is this the 500 million that was set aside under the original RCEP? Yung sa That is DBP, core- sir? Yes, that's right. A portion of that nandun sa DBP. Andun dyan? Sir, dito hindi ko sure kay admin, hindi pa. Sarili mo to? Solar lang to, sir. Sa solar irrigation lang. Ito po yung aming 1 million peso per hectare, sir. Yung solar pump namin, 1 million peso per hectare po kami. By the way, ano po So, ang application mo lang is yung sa tubig. Hindi yung planting intentions, hindi yung other activities of Hindi, the kasama farmers. natin. Pati yung application Can you po ng go back there? fertilizer. Don't, not my face. Sige, ano mo. Yan. Yan. So, ipakita na namin simula, sir. Yung simula muna para makita nila. Yung mga maraming system, yung makikita mo yung... Yan. Halimbawa, sir, sa Delphine Albano Isabela, active siya. Yan. Siya yan. Agawan. So, yun yung area na natataniman ng napapatubigan. 10.68 hectares. Nakukompute din niya eh. Tapos, yan yung status. Yung green, ibig sabihin, okay yan. Oh. Sige nga. Iyan mo sa kanila. Ayan. Sir, this is for monitoring lang nung solar project nila. Hindi pa siya imputed yung... Doesn't represent the status of the planting. Yung status ng planting, sir, makikita namin. Status, ikaw naman sabi mo, yung sa solar lang nila. Of course, if it can be done there, it can be done everywhere. Any system kung may i-apply nila, sir. Precisely. Yes. All you have to do is get it and apply it everywhere. Pati po yung sir, kasi naka-GIS system yan, pati yung sa pag-i-spray, hindi ibig sabihin ng buong area mo siya i-spray.
mapipinpoint namin kung saan lang niya kailangan. Ano yung makakatipid. nakaspray, yung kulay parang orange? Yung, actually, sir, ito, inaano namin to paglagay namin, pag-input namin yung mga fertilizer at mga ano dyan, pati yan, may... How come the cooperation of farmers very low? Dito, sir? Yeah. Hindi, kasama kasi sa training nila to, sir. Actually, tinetrain pa lang namin yung mga Sa farmers SPIGO, meron silang cooperation. Pero doon sa DBP project, ang baba ng cooperation. Kasi yan ang problema ng mga supplier-driven intervention. Ang tingin ng farmers, kumita yung nagdi-deliver doon sa inputs, ng fertilizer, ng seeds, etc. That is the problem with that. That's why farmer cooperation is very low. Or farmer accession. Pero sa SPIG, wala akong problema. But the one by the DBP, that's the issue. So, hindi to DBP. So, ano pang makikita dito? Mr. Chairman. No, So- let him answer. Kasi it's ang ganda niya. Yes lang siya, sir, kung saan yung mga solar power projects nila. Bakit hindi mo na lang lahatin? Sila makasagot. Manual ang spray. Although we have partnership, sir, with NIA and BSWM, yung smart farming, hindi pa lang Hindi, yung Israeli, yung taga-Israel? Yes, sir. Oh, Hindi pa wala lang- ba siya dito? Hindi pa lang na operationalize ng NIA, ongoing pa, sir. Pero most probably by... Can you show me here a signal which tells the farmer to already harvest? No, it shows. It shows. It should show. When does he fertilize? Pati yung volume When the ng tubig, ovum is ipakita already mo yung okay, volume no ng, joke. Kung ilan yung yung show history. Yan yung volume ng patubig. Pati yung patubig, makikita niya. Sir, kung kaya ilan ang yun, sa release. sistema. Oo nga. Kaya. Kasi may counter, may volumetric po And yan. sir, I think yung investment on the hardware and software, yun yung... And Sus, kamura-mura lang yan for the benefit. if we compare it to the budget of NIA, mas maliit nga lang kung yung requirement. You know, the benefit of this, of having technology touch every farmer. Alam mo, nung governor ako, binigyan ko lang ng isang motor yung aking mga mau. Tumaas ang yield ko by 30%. Kasi may Kasi sinasabihan, uy, huwag ka muna mag-fertilize, hindi panda. Yes, sir. It's just like this, but it is my Ito po yun, sir. technology. Kaya lang ito, monitor po sa satellite. Talagang Precisely. masasabi namin. Oo. Mr. Chairman, Yes, in the interest of time, I'm sorry for interrupting you. of course, we will assume that this new technology increases the production to 8 metric tons. To 8 metric tons from 5. Instead of constructing siguro additional hectarage ng ating irrigable areas, ba't di na lang natin Gawin to. hanapan ng paraan na yung 1.2 na existing na irrigated area, ang mapa-increase natin ang production? Diba, Mr. Chairman? Kung i-increase mo lang ng production ang 1.2 million existing irrigated areas to 2, kahit na dadagdag lang ng 2 metric ton, magiging 7 yun, self-sufficient na tayo, wala na tayong importation. Mr. Dapat Chair, yan sana ang gawa ng paraan ng NIA or ng Department of Agriculture na mapataas ang production ng ating mga farmers. Mr. Chair, ang totoo, ginagawan po namin ito ng paraan. In fact, ang naglilid nga rito, sila DA po mismo, si Secretary Kiko. Ang paraan po namin dito, sir, is that inililipat po namin yung cropping calendar. Kasi yung isang cropping calendar ng NIA, pumapatak siya sa tag-ulan, June, July. Which is hindi yung siya effective. Pinipilit po namin ngayon ng DA na ilagay po yung 2 cropping ng NIA sa dry season para po tumaas yung cropping intensity. Kasi kapag naka-2 cropping ka sa dry season, pwede pang isang cropping intensity, whether rice or kahit ano, and then tinataas mo po yung yield kasi tinadala namin po sa tag-araw. So yun po yung ginagawa ng DA ngayon at ng NIA, sir. Actually, Mr. Chairman, bawat
price shortage, ang solusyon lagi ng Pilipinas, importation. Dapat siguro ang pagtuunan ng pansin ng agriculture at saka niya to increase the production. Alam mo, sa buong Asia, tayo ang pinakamataas na, tayo lang ang country na pinakamarami ang importation, di ba? Tayo ang highest in terms of importation sa rice. So, dapat siguro ang solusyon natin long term. So, ang ating production talaga ang pagtutuunan natin ng pansin. So, niya, of course, through development of an additional irrigable area and the implementation or the adoption of new technologies para mapa-increase ang production. Yun siguro ang, di ba, yung long-term na solution natin dyan, ang gagawin natin. Tama po kayo, sir, Mr. Chair. Ang totoo niyan, ang approach po ng NIA, may short term, may medium term, at may long term. Ang short term po namin, unahin natin yung yung end ng irrigation facilities natin kasi nandyan na. Lagyan lang natin ng solar pump na para madagdagan natin ng tubig. At mura, 250,000 to 350,000. Nakita naman natin yung inaugurate ng ating Pangulo doon sa Isabela, po. Yun ang number 1. At saka pag ginawa natin yon 3 months to 1 year tapos. Ang another short-term solution natin would be the new areas, kagaya ng nakita nyo po kanina, na ang budget ng NIA dyan is 1 million pesos per hectare, pero kaya namin itayo again between 3 months to 1 year. So, short-term din po yon. Ang medium term po natin, i-repair natin yung mga system natin na sira, repair and restoration, kasi 500,000 lamang po ang cost noon. Ang pang long term po natin, yung mag-build tayo ng high dams. Habang hinihintay natin yung high dams, meron tayong solusyon dito. And in fact, yun ang ginawa ng Congress. Kaya po kayo nag-add sa amin ng 50 billion sa inyong GAB dahil nakita ninyo na ito yun yung project na sinasabi namin. Kahit i-review po ninyo yung HGAB ninyo. Yun yung in-add ninyo. So again, pasalamat kami nga sa inyo. Pinapakinggan ninyo yung aming proposal. And I hope itong hearing na ito, committee hearing na ito, ma-enlighten lalo. Hindi lamang ang lower house. Ma-enlighten lahat ng stakeholders para meron naman tayong plano May plano naman ang NIA, may plano po ang DA, nagtutulungan po kami at full support ang Pangulo nito. Tandaan po natin, ito po yung food security ang kanyang number 1 na priority. So therefore, Mr. Chairman, in the next budget presentation ng NIA, we will expect that your budget will be focused on low-hanging fruits. Dapat doon lang ninyo muna i-focus yon. Kasi yon ang madali. Short and medium terms yon, di ba? My last question, Mr. Chairman, because mahilig ako sa numbers. I don't know kung tama itong ginawa ng National Confederation of Irrigators Association. Your area coverage kasi is 1.7 million hectares, di ba? Ito yung may mga IAs ito, Irrigators Association. Yes, Chairman. Pero bakit sa figure kasi ni NIA, it's only 1.2 million ang irrigated. Ba't naging 1.7 ito? Does this mean na kahit na yung mga 500,000 hectares na yon, non-irrigable, mayroon din Irrigators Association? Ganun ba yan? Yes, sir. Meron din organized... Lakas-lakasan mo, sir. Meron din organized irrigators association diyan. Kaya lang kung minsan nga desilted na hindi na matatamnan. Desilted na yung irrigation kaya hindi aabot ng tubig doon. Kaya nandun kasi sa lahat sa tail end ng system. Kasi sa amin, periodically, every quarter, nagmi-meeting ako with Irrigators Association. Yes. Tinatanong ko ang problema, tinatanong ko ang lahat. Kaya alam ko ito, kaya I'm focused on this. Dahil sa amin, alam na ng NIA ito, na dalawa yung aming NIS. Yung Tago at saka Kantilan. Dalawa yung NIS namin. So, maraming Irrigators Association. Kaya ang ginagawa ko, minimit ko sila lagi, periodically, para malaman kong problema. Yes. So, I was surprised na kahit pala hindi irrigated, merong
Irrigators Association. Yun lang nga sinasabi ni Administrator kanina na 1.2 yung actual na natatamnan ay yung 500,000, yun ang hindi, kung minsan hindi matatamnan. But we still consider as our coverage area kahit hindi namin matamnan. Dahil there will be a time, darating din ng time, kaya nga nag-install sila ng solar pump doon sa tail end upang sa ganun ay yung 500,000 ay mapapatubigan at matatamnan na hindi namin. Okay, lastly, Mr. Chairman. Nung nakaraang budget hearing, I requested NIA to furnish me copies of projects that were terminated because of the failures of contractors to finish their project. And I was surprised there were so many projects na na-terminate, no? Anong ginagawa ng NIA sa mga terminated projects? Yes, sir. Ang pinakamalaki actually, it was na-terminate po, hindi sa aking ano, yung malalaking project, sir, like the case of Balog-Balog, kailangan kasi namin iparabid, but hindi po namin siya maiparabid kung hindi namin dadalhin ulit sa NEDA. So isinabit po namin ulit sa NEDA para maipabid natin. And hopefully by first quarter of next year, may ipabid na po ulit natin. Yung iba naman po, ang napansin ko kasi Is this locally funded or foreign loan? Locally po ito, sir. Local lang. Funded. Opo. Ang napansin ko kasi sa NIA noon, sir, is that yung may disconnect yung unit cost namin. Hindi ko rin masisi lahat yung contractors eh. May disconnect yung unit Yun cost. sanang sabihin ko sa inyo, Administrator, because I have been a member of the board of NIA for quite a time. So nakita ko na talagang yung pricing niyo is not really the actual sana sa ngayon, di ba? So siguro tama yung sinabi mo. Ang ginawa ko po, Mr. Chair, pag upo ko sa NIA, nangupya po kami sa DPWH, nagpunta po kami doon. At una, kinupya namin kung ano yung unit cost ng DP, dapat comparable sa NIA. So gumawa po ako ng memorandum circular, napalitan yung unit cost para yung contractor hindi tatakbo. Pangalawa, yung malalaking project namin, kinopia rin po namin sa DPWH yung design and build scheme. Sabi ko, hindi naman masamang mangopia kung good practice ng ibang ahensya. And lastly, yung authority ng ating mga irrigator manager at mga regional manager, in-increase po namin, katulad din sa inyo sa highways. Ang gusto sana namin at par, para hindi pumupunta lahat ng papeles sa central office. And lastly pala, yung pundo ng NIA, talagang dinadownload ko po sa provincial and regional offices, hindi ho na-impound sa central office. Kaya pag kolekta ng contractor, nandun kaagad yung pera eh. Actually, ang NIA kasi pagka nasa amin talaga yung pera, cheque kami kung magbayad, unlike DP, yung ADA. So, mas mabilis pa nga dapat kumolekta sa NIA dahil nasa amin yung pera. So, pinapabilisan lamang po yung collection para matulungan din yung contractor. And ngayon po, maganda naman na yung flow ng trabaho namin. Mabilis naman na po. Okay. I think that's all, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Momo.